Mga Pilipino talaga, mautak. Mautak mga Pilipino. Oh. Ano to? Ano tawag diyan? Hit gun. Hit gun ang tawag diyan, 'di ba? Wala tayong outlet kasi nasa tabi-tabi tayo. Yung may tint na dito kasi sobrang init, guys. Sobrang init talaga. Pero kailangan namin ng power kasi hindi man natin makabit sa likod and sa harap kung walang power. So naghanap kami ng power. Dito kami nakahanap ng power sa flower shop. So I buy flowers here. This man always give me flowers. So now I have to buy flowers for 4 people. 4 man. 1, 2, 3, 4. Okay, we buy flower. Hoy, pili kayo ng bulaklak. Okay, I buy flowers for 4 men. You choose flower but not expensive. Only for me expensive. Saan kayo naglagay ng tint? Yun yung tanong. Saan kayo Sa may flower shop. sa may flower shop? Kaya Hindi na garage. Hindi na garage. Sa flower shop na kami. Flower shop. nakasaksak ang hit gun sa flower shop. Sigurado ba kayo na nandito yung mga asawa nyo? Ha? Ikaw na? Ako nandito. Nandito? Oh, dalawa yung anak ko nandito rin. Okay, so yung pagbibigan mo ay Asawa ko. sa asawa mo talaga. Ikaw, Asawa rin siyempre. asawa rin. Oo. Sigurado ka nandito? Sigurado yan. Shout out sa mga taga La Union. Ayun, saan? Rosario. Rosario? Oh, Rosario La Union. Shout out sa mga taga Batangas dyan. Ito So kami pwede ngayon. na. Anak Alam nyo, napakadali ng buhay dito. Akala nyo, papasarap buhay lang dito sa Dubai, ha? Oh, akala nyo yung hangin na to, o may hangin naman, pero yung hangin, tingnan mo yung pawis namin, no? Yung hangin ay nasa 40 degrees sa gabi. Let's check on the flowers. This is the guy that always, you always make my wife happy. Yeah, because of you, my wife not get mad at me. Do you know before? I have confession. 2 years ago, I forgot to give my wife flowers on Mother's Day. I come to him the day after, so she forgive me. This year, I came here the day before, so happy. Correction. Si CJ may asawa. Okay? Wala dito. Nasa US. So, yung bulaklak na yan, hindi para sa office mate niya or para sa kapitbahay niya or para kanino man. Ang gagawin niya, sabi niya sa akin kanina, ida-dry niya daw. Ida-dry niya daw para ang pangalan ng misis mo? Ara. Ha? Ara. Ara. Para syempre kahit kailan man maaamoy mo pa rin ang tuyong bulaklak. Okay na? Okay na, sir. Tingnan mo. Wow. Check mo lang. Ganda. Bukas gusto. Saan mo yung loob? Makikita mo ka. Liwanag. Actually gusto ko magpa-carwash ulit para makita ko lang. Tara, tawagin mo si Ramon. Picture tayo sa loob. Tara. Nag-yosi ka. Tara, picture tayo sa loob. Oh, pili kayo. Sige, nasa gitna yung akin. Yan akin yan. Ito, sa amin ni Ramon. Oo, akin single. Okay, ito kay Ramon. Ito kay Kelly. Ito kay CJ. Ito kay Sabi ng bulaklak. Camille. Dapper Dan. We're gonna get a shave and a beard trim and relax a bit, and then yeah. Oh, grabe ang init. Nagpatint ako. Pero yeah, dito lang sa likod, and then dito sa harap, clear pa rin. So if you've noticed, pinadi-chrome ko yung mga chrome. Kumbaga, I wanted to ang term ko palagi is uncongressman it. Kinda looks better, I think, right?
may contrast na ngayon yung black and the rims and I guess the two-tone color scheme happening and yeah, I guess gusto ko lang mas Japanese inspired since na yun naman yung theme talaga natin. And yung grills all black ko, pinadi-chrome ko, lahat to pinagawa ko kay Ricky Boy Araneta. Rims, pati nga rims, pinakulayan ko rin kay Ricky rin yan. Ano pa ba? Teka lang, tsaka na, ang init eh. Patayin natin to. Pagupit muna tayo. And then, syempre, ayan. Okay. Mamaya na tayo mag-usap about cars. Okay, my good old trusted barbershop. And then, yung mga nagugupit dito ay mga kaibigan natin na mga thriving Filipinos here in Dubai. Hello, ma'am. Si ma'am, nakasmile na. Grabe init. Hello. Kumusta? Long time. Wow, sabay ang hi. Ayun na siya. Payat. Guwapo. Grabe siya ba? Something to drink? Tubig. Sobrang init. Grabe. Oo. Pero sinadya ko talaga na hindi ako nag-shave mga 2 araw para sulit yung punta ko dito. So kailangan ko na rin paayos yung... Trim na natin. Wag, konting trim lang. Oo. Pero gusto kong pinapataas ko siya. Yung percentage ng non-Filipinos, yung percentage ng mga puti or non-Filipinos dito, 70%? English, Pinoy, siguro mga local, 30% English, mga let's say 40, that's the rest Pinoy. Mix naman siya. So may mga lokal rin na marami rin, mga Emirati. Ay kasi alam yung trabaho natin ng mga Pinoy. Mas Magaling. tayo sa kanila. Oo. May care. Nararamdaman na nila. Tapos mga Pilipino na barbero dito magaling sa beard. Kasi mabalbon mga tao dito eh. Okay din kasi bibigyan namin yung standard ng mga Pinoy. Oo. Sa Filipino, ito yung pinapakita namin. Ito yung standard ng mga Filipino barber dito sa Dubai. Galing. Ito mo yung mga tao. Yung community dito ng mga client. Ano siya eh, hindi siya basta client eh. Bumabuo kami ng community. At saka hindi kayo nasizero, no? Dito talaga. Madalas busy. Nakaka-proud na yung mga gumagawa ng mga buhok nila, tayo. Believe. Boss, salamat sa pagbisita, chef. Walang anuman. Let's go! Kanina, yung kliyente mo, matagal na yan sa'yo. Actually, kliyente yan ng isa naming barber, pero kasi na-accident siya, so ako yung sumasalo. Pero, ayun, client niya parang 2 years na, 3 years, parang gano'n. 3 years. Grabe, no? So yung mga, normally, yung mga kliyente nyo, taon. Taon siya. Parang simula pumunta kami dito, binilag namin yung mga relation, parang gano'n, hanggang sa pasunod namin sa lahat kung saan man kaming barber na pumunta. Tapos napansin ko sa inyo, hindi siya yung kwentong barbero style na dinadaan nyo sa chika. Oo, may konting chika, pero sa talento. Ganito kasi chef eh, kasi yung barbering more on parang ina-educate mo na rin yung client para ma-distinguish nila yung parang good haircut sa bad haircut. Kasi yung price namin hindi siya mura eh. So, Tama. ano yung parang makukuha nila sa kung magbabayad sila ng ganito kesa dun sa magbabayad sila ng mas mura. So dapat ma-justify namin na parang pag nagpagawa ka dito sa price na to, parang ganito yung marireceive mo, parang educate ka namin, parang gano'n. Tama, teka lang, may dagdag ako. Ito yung tinatawag na totoong kwentong barbero. Kasi wala tong bulahan. Kaya totoong kwentong barbero. Hindi. In relation, parang kami rin, di rin kami mura. Kasi yun rin, gusto rin namin i-prove na
Huwag naman kayo magbayad ng mura. Magbayad kayo ng konting extra para mas masaya kayo. Tama, chef. Diba? Tama yun, chef. Ganun talaga eh, parang quality comes with the price, di ba? Tama. Siyempre, parang more on quality kami kumpara sa quantity. Tama. Mas sinahabol namin yung quality eh. So, And longevity. tama, chef. Kasi ganito yan eh, parang magbabayad ka ng mura pero after 1 week, 2 weeks, wala na sa shape yung buhok mo, wala na sa hulog. Hindi ka naman sinasabing hindi magaling yung mga nasa mababang prices na barbershop. Hindi. Pero, yun rin yung tinatawag minsan na pabilisan. Kukunin mo nga yung pera nila, pero hindi sila Babalik ba sila? tama. Ayan, hindi eh. Parang, Tama. kasi kami parang long term yung iniisip namin. Tama. Parang hanggang sa magkaanak na kayo, magkaapo na kayo, parang kayo pa rin yung barbero. Tama. Ganun yung ano namin. Tsaka building community, chef. Community Yun, building. yun yung pinaka-importante sa amin. Instead of marketing, community building. Di ba? Kasi mas strong yan eh. And napansin ko dito sa Dubai, it's such a fast-paced country or place na... Everything is transaction. Ayun! Everything is transactional na lang. Parang burn other stats in the data. Parang, Nakalimutan na natin yung human side. nowadays na sobrang prominent ng interaction sa social media, nawawala na yung face-to-face, human-to-human connection. Tama. Yun talaga yung... Kasi yun, yung barbering, ano siya eh, parang piniprevent namin yung human connection. So, pagdating mo sa barbershop, dun talaga mag-slow lahat. So, parang lahat natural. Kasi Wow. lahat, di ba? Wow! Kala ko pupunta lang ako dito para magpa-shave. Puta, enlightenment pala. Kaya sabi ko kanina sa asawa ko, babe, magpapabarber ako ah. Sabi niya, ha? Bakit? Siyempre hindi ko na in-explain bakit. Pero kasi gusto ko. Bakit ko gusto? Kasi gusto ko ma-enlighten ako. Yung feel. Gusto ko, ayun yun, I wanna feel good. You know? And to feel good comes with a price, but at the same time, you also have to choose your tribe. As a barber, parang malaki ng role natin as parang last spaces na nag-preserve ng human-to-human interaction. Ang ganda. Kasi hindi lang siya isang beses mangyayari, you come to a regular barber. Parang tradition na yun, di ba? Parang you always go to a regular barber. You find a regular barber. And yun nga, after ng service, parang nagkakaroon kasi lang kami ng unique opportunity na magkaroon ng connection sa tao. Ang ganda. Dahil repetitive yung service. Ngayon lahat nasa social media na lang yung interactions natin. So, feeling ko yun It's refreshing. isang malaking advantage or unique opportunity as barbers to preserve the human-to-human connection. The purity of the craft. Naks naman. para kang pumunta rin sa bartender. Yung bartender na nakikinig lang. Human-to-human interaction. Kayo rin isa sa pinakamagaling magbasa ng tao or nang magbasa ng vibe, no? Siguro it's a skill we learn all throughout the years doing my craft, talking to so much people every day, learn how to read the room. Kasi minsan yun nga, kailangan siyang, ano kaya kailangan niya minsan ngayon? Minsan may client ako na pupunta siya, madaldal kami parehas. Minsan, next appointment, di kami magsasalita, kakamustahin ko lang siya saglit, tapos throughout the haircut, relax lang siya. Kasi parang may silver lining siya ng a client and a friend and a stranger at the same time. Na parang may unique siya na niche na may mga bagay kang pwedeng sabihin sa kanya na hindi mo masasabi sa mga kakilala mo, colleagues mo. Instead of bargaining your price, why not make your service to the highest quality possible? It's the chase of beauty, di ba? Kumbaga, why won't we chase beauty if we can? Di ba? Kailangan at least once a month nandito para makip ko yung sanity ko. Minsan mo rin nababaliw na ako. More cleaner. Al-Shafa. Here.
Asin. Good. Nice and bouncy, tasty, tastes fresh. Magiging suki ako dito. Take away. Sa malapit sa bahay. Hindi pala 20. It's number 18 and it's at 46. But it's pretty good. So yeah, I'll still pay for it. It was too good to be true. So it's 48 dirhams. Still, like, it just goes back to, you know, we pay for quality. Kala ko talaga kasi kanina, wow, this is such a steal. Such a good deal. Ganito kasarap, tapos 20 lang. Pero okay pa rin. And malapit sa bahay. And it was referred by a good friend, Glenn, that I trust. So I'm happy na meron na akong go-to lamb shish kebab place. Okay, let's go.